sa dihang dunay usa ka bata nga walay ginikanan kasagaran dito sa DSWD nga manguha ang mga couple nga walay anak nga gustong nay anak. Manguha sila dito og bata whoever is available. Unya ilang ang kunon nga ilang kaugalingong anak. Mo nang process sa gitawag natong adoption. Of course, all the legal papers of course will be accomplished before they can adopt the child, no? Sa biblikanhon nga adoption, more on the spiritual aspect sa atong pagkinabuhi, yung Kristohanon. And we are going to understand what is adoption in the Bible anyway. Ang pulong nga pagkasinagup or pagsagup diya sa Biblia, nagahatag kini og pagsabot nato usa ka halalom og usa kini kabuhat sa Dios nga puno sa grasya sa pagdala niya sa usa ka magtutuo ngadto sa iyang kaugalingong panimalay, ingon nga iyang kaugalingong anak nga magahatag kanila or magahatag kanila magausab sa ilang kahimtang, magahatag kanila og katungod, magahatag og mga panulundon sa mga anak nga babae o anak nga lalaki. O ang tanang kaayuhan nag-appeal o na-appeal dinhi ang gitawag natong suod nga relasyon sa Ginoo o agianan paingon sa Dios nga ang usa ka makasinati ni ining biblikanhon nga adoption makahimo sa pagtawag sa Ginoo nga Abba Father, amahan, no? Because you are adopted, no? In the kingdom of God. And you are being adopted by the Holy Spirit. And when you are being adopted by God and by the Holy Spirit, there is an assurance of love, kasiguruhan sa gugma, kasiguruhan nga sa pagpasaylo o kapasayloanan, kasiguruhan sa langit nun nga pagpanalipod o sa umalabot nga walay katapusan nga panulundon. O mao na ang privileges o mao na ang katungod nga ihatag sa Ginoo sa mga tao nga diin iyang gi-adopt. Of course, magisgutag spiritual nga pagsagup sa Ginoo nga gihimo, walay lain kundi kita nga mga Kristohanon. When we have entered the Christian community, sa diyang gidawat nato ang Ginoo, sa diyang nailalom ta sa bag-ong pakigsaad sa Ginoo, we were adopted by God. Because kung imo tanawon imong sitwasyon sa una o karon o nga naihimo na kang anak sa Ginoo, lahi gyud kaayo tungod kay naga-enjoy naman ka sa mga pribilehiyo sa usa ka tawo nga gi-adopt sa Ginoo. Mao nga kanina hitabo lamang tungod kay iya mang gi-establish ang bag-ong pakigsaad para nato. So karong buntag mao ni atong isgutan, adopted through the new covenant. Gisagup tung pinaagi sa bag-ong pakigsaad. And of course, atong tan-awon first of all our situation before the establishing of the new covenant. Who are we? Kinsa dayta sa una? Sa wala pa ta o sa wala pa natukod ang bag-ong pakigsaad, unsa man tang klase nga mga tao? Of course, when we talk about we are referring to the Gentiles. Mga hintil, ha? Mga hintil. Unsay atong kahimtang sa una? Now, first, Ephesians 2:12, remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Makita nato tanan diha atong sitwasyon. Ingon nga hintil sa wa pa na establisar ang bag-ong pakigsaad para sa ato. Una nga makita nimo sa ikatulong bahin sa verse 12 kanang word nga strangers. Mga langyaw.
Everybody say langyaw. So, strangers, kung imo tanawon sa Greek nga word is referring to foreigners, immigrants, or temporary residents lacking inherent rights who live among the Israelites. Oh. So ang mga langyaw nga gipasabot sa Ephesians 2:12 nagatumong sa mga tao nga diin nagpuyo dito sa Israel apan wala sila'y katungod sa mga panulundon samtang sila nagpuyo dito taliwala sa mga Israelinhon. That's the primary meaning of stranger there. Kung atong i-refer na siya sa atong kahimtang, of course, ang mga taong itawag nga langyaw dito sa Israel sa unang mga panahon, mga tao nga dili Udiyo. Kay foreigner man, foreigner or langyaw, mga tao na siya nga nagpuyo sa kanasod, nga dili siya lumulupyo anang nasura. Munang afam. No? May apam. All right. Spiritually, the Gentiles, sa espirituhanong nakaimtang ang mga hintil, maugyoy gitawag nga mga langyaw, stranger ta. In the sense that, kitang tanan, kung imo tan-awon ng pagsugod sa verse, nga nahimulag ta kang Kristo, wa tay labot sa katilingban sa Israel. So, naatuto sa kalibutan nagpuyo, pero wala tay labot parte sa mga butang nga Ginoo sa mga Israelinhon. O, strangers. So, that's our first situation. Malangalangyaw rata. Ikaduha, kung imong tanawon in the second or the fourth part, he said, having no hope. Pag inyo strangers to the covenant of promise, he said, having no hope. Aside from we were strangers before, matawag ta nga kita nga mga tao nga hopeless. Hopeless in the sense that wala tayo paglaom. What the verse say, no? Having no hope. And when you say hopeless in the Greek word, you are an individual, you are a person who is separated from Christ, have no expectation of eternal life, wa ka nagatanaw, nagalantaw, nagapaabot o kinabuhing dayon, wala kay labot sa mga langit ng mga saad, o gani, ginatawag o matawag ikaw nga walay Diyos, godless. O, sigutan man na nato, ikatulood niya. So when you are a Gentile before, kung hintil ka sa una o dili ka Hudiyo, gitawag ka usa ka tao ka nga walay paglaom. Pait kayo, no? Kanang tao nga walay paglaom, murag, wala na gyud, no? Nganong wa man kay paglaom because nahimulag man kang Kristo. Wala ba ka nagapaabot na naapay madawat nga kinabuhing dayon, nga kung mamatay ka, diara gyud ka kutob. Wala na kay ma-enjoy nga kinabuhi pangalain. Wala po kay madawat nga mga langit ng mga saad sa Ginoo. Tungod kay, usa ka katao nga gitawag, walay paglaom. That is how the Bible described the Gentiles. Ikatulo, unsay na ikatulo sa ika-5 nga bahin sa verse? Without God in the world. Walay Diyos ni ining kalibutana, godless. Sa ito primero, strangers. Kaduha, hopeless. Ikatulo nga sitwasyon nato sa una, godless. Kanang word nga godless, it means nagkinabuhi ka nga wa kay kahibalo, wala kay relasyon sa usa ka tinuod nga Dios. Mo nang wala kay Dios, no? Wala kay Dios. Nagahulagway kini sa espirituhanong kahimtang, sa imong kahimtang nga wala kay tinuod nga Dios nga nagaluwas
Wa kay kaibalo, may tungod sa kaluwasan, may tungod sa mga saad sa pakigsaad, covenant promises, or paglaon nining kalibutan nga ni mo resulta o ni resulta sa usa ka kinabuhi nga anaa sa kangitngit. That you are in a life of darkness because you are godless person. Makahinumdum ko nga, kanabitong naatay mga kumbira, no? Naay kumbira, mga Kristohanon, pananglitan. So we are having a party or celebration, whatever, unya, pagkauman, na kay makita nga bagong naong. Pagkakita ni mo, mangutana ka, kinsa man na siya. Kasagarang tubag ana sa mga tao, outsider man na. Outsider. Nganong mga outsider man, kay ang say labot sa grupo. Ingon ana tong kahimtang. We are all outsiders from God, from God's, divine blessing. Wala mga outsider ta. Kaya ang mga insider sa unang giisip nga insider inside the kingdom of God, ang mga Hudiyo raman. In the Old Covenant, Gentiles are nothing with God. No? Wa gyud ta zero gyud ta tubangan sa Ginoo. But praise the Lord sa New Covenant. That when Jesus established the New Covenant, our situation was changed. Nausab ang atong kahimtang. So we are going to see now our situation after the establishing of the New Covenant. That was before. Pero human nga natukod sa Ginoo ang bag-ong pakigsaan. Ephesians 2:13. He said, "But now in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ." Kung imong tan-awon sa verse 13, dakong kausaban gikan sa verse 12. No? Pag-ingon sa verse, nga but now in Christ Jesus, that identifies you, nagatumong o nagapasabot lamang nga diha sa pag-abot na ni Kristo o diha sa pagkahiusa kang Kristo, kita nga kaniadto halayo, gipaduol kita, pinaagi sa dugo ni Kristo. The first situation, after the establishing of the new covenant, our situation was changed. Unang naitabo, we were brought near through Christ's blood. Pinaagi sa dugo ni Kristo, kita nahimong nahidool. Ambot kung nakabantay mo sa atong gikanta kanina, In the Arms of Love, no? Iyon ko nga fit tayo sa kungwali, no? You have picked me up. Iyon pa sa awit, my heart is glad, for you have called me your own. Wa man siguro nagbantay sa inyong ginakanta. Ako nagabantay yung kuha ng mga kanta kay every time the worship leader will lead songs like that, makaingon yun ko, nag-ampok yun yung akong song leader ron ba kay ang iyang minsay sa mga awit na tukma yun sa kungwali. Wa man may nag-istoryahan ay. But the Lord just lead her or lead him to those messages of the song. So, ingon pa sa atong awit nga, I'm glad, my heart is glad for he has picked me up for he called me his own. Sa una, tayo labot, stranger ba yata? No? Mga langyaw. But, of course, kanang word nga brought near. When you say we were brought near, it means that pinaagi sa pagsakripisyo sa dugo ni Ginoong Jesucristo kadtong sa una nga nahimulag sa Ginoo karon naipasig-uli na uban ang pagkasuod, napasaylo na ug naapil na sa pamilya sa Ginoo. Nga sila gidaog na ang ilang kahimtang sa unang panahon nga dunay nagbabag nga sala o pagkasuko, kaligut-gut sa Ginoo.
Mao nga, when Jesus came and established the new covenant, kita nga layo kaniadto ingon siya, gidalata paduol sa Ginoo. Hallelujah. Another change of situation, the situation we have now, after the establishing of the new covenant, verse 14, nag-ingon ang verse 14, for He Himself is our peace, who made both groups into one, and broke down the barrier of the dividing wall. Ikatuwa, we were united by removing the barrier. Nahimutang nahiusa pinaagi sa pagkuha sa babag, sa ali. Sa ali. Ato tanawon, sabto nato na, unsa man ang alihan na. When you talk about being united, pag-ingon niya nga, He Himself is our peace, who made both groups into one. Nga naghimo sa duha ka grupo, duha ka kaugpungan sa tao, nga mahiusa. Unsa man tong grupuha? Unsa man tong grupuha sa duha ka grupo nga gihimo niyang usa? Hudiyo o Hintil. O mo nang duha ka group. Sa una, dako kaayong dividing wall nga nag-ali nato. Di kita pwede magkahiusa sa una aning mga tao nga Hudiyo. Ang gihimo ni Kristo, iyang gibungkag. So, when you say united, it means being joined together in a single entity and spirit. Nahiusa ta diha sa espiritu, in purpose and harmony. Sa pag-uyunay sa mga kapalabuton o dili sa gitawag natong uniformity. So, it represents a deep spiritual oneness rooted in the Godhead, binding believers together through the Holy Spirit. So, kanang pagkahiusa nato, nga giingon diya, pinaagi sa pagkuha sa ali, sa babag. Nagpasabot kini nga kadtong duha ka grupo nga nagbangiay sa una, Hudiyo o Hintil, gihimo na nga adunay pagkahiusa ingon nga mga magtotoo. Sa una manggod, kinahanglan ka ma-identify if you are a Jew or a Gentile in God. Pero karon parihas na ta. Nganuman, because we were united through, of course, the Holy Spirit. Mo na gipasabot sa being united. When you say remove, it signifies the active taking away. Kana bang murabag siya, kita sa mga barrier kanang panahon sa mga protesta, no? Nga na mga dagko kayong babag, kana bang kuha ng barrier, kuha na ng babag, no? Now, when you say remove, it means, it signifies the active taking away, separation, and displacement of obstacles by divine or human agency. Pagkuha sa mga babag, pinaagi sa langit nun nga mga pamaagi o mautong gihimo ni Jesus. And we understand that barrier first. Unsa man gunang barrier nga gipasabot? It refers to the profound spiritual and social separation between Jews and Gentiles. O mo na siya. Kanang ali diha, mao kanang pagkahimulag tali sa mga Hudiyo o sa mga Hintil nga giguba ni Kristo. It was Christ who destroyed. When He established the new covenant, that barrier was destroyed. That it symbolizes the ceremonial law and the physical temple wall that prohibited Gentiles from entering, with Christ abolishing this hostility through His death to create one humanity. Ang ginapasabot nila mo ni, nga katong mga seremonyas nga mga pamalaod o katong bungbong paril o bungbong sa templo nga nag-ali ingon siya,
nag-ali para kay dili makasulod ang mga hintil sa pagsulod. Pag-abot ni Kristo, iya tong giwagtang. Moto remove the barrier, no? Iya katong gitangtang giguba o pinaagi sa iyang kamatayon aron mamugna niyang usa na lamang ka mga tao nga iya sa Ginoo. So, makita nimo mga igsuon nga grabe ang gihimo sa Ginoo when He established the new covenant. There was really a total removal of the barrier. Ang pagkahimulag sa mga hintil o Hudiyo, ang pagkakategorize. Kabalo mo sa una, ang mga hintil walay right dito sa templo. Dito rin sila sa outer court. Pag-build sa temple, naay lugar nga gibutangan sa mga hintil. Kanang pareha nato ba? Nga dili mga Hudiyo, dito rin sila kutob. There was a wall in the temple. But when Christ died and established, of course, the new covenant, that wall was removed and destroyed through the death of Christ. Mao na siya may igsuon nga human adto nga na-establisar ang new covenant, kitang tanan parehas ra lang makasulod na tatanan dito sa templo sa Dios. Now, ato ipadayon atong situation karon human sa pag-establish sa new covenant. Ephesians 2:16 and Galatians 3:28, we will read that. Ingon siya, and might reconcile them both in one body to God through the cross, by it having put to death the enmity. Sa Galatians 3:28, there is neither, what's the word? There is neither Jew and Greek, wala na Hudiyo o Grisyanhon. There is neither slave nor free man, wala na ulipon o gawas nun nga tao. There is neither male or female, wala na lalaki o babay, for you are all one in Christ Jesus. We were reconciled as one body through Christ's cross. Pinaagi sa cross ni Ginoong Jesucristo na pasiguli ta ingon nga usa ka lawas. And when we talk about reconciliation, reconciled means it is the restoration of a broken relationship between God and humanity to a state of harmony and peace achieved solely through Jesus Christ's death on the cross. Sa ato pa kanang word nga reconciled, gitukod pagbalik ang buhi nga relasyon tali sa Ginoo o sa mga tao o diha sa kahimtang sa pag-uyunay og kalinaw nga kini naangkon lamang pinaagi sa pagpakamatay ni Kristo dito sa cross. Mao nang ginapasabot that we are reconciled as one body through the cross of Christ. It signifies, of course, nagpasabot kini sa pagkausab sa atong kahimtang gikan sa pagpakig-away ngadto sa pagkaamiguhay. Ha? Nga diin ang Ginoo mo'y nagbuhat ni ini pinaagi sa pagtangtang pagkuha sa babag sa sala og iyang gipahunong ang pag-ihap-ihap sa mga kalapasan sa mga tao batok kanila. Sa una manggod, na ilalom sa kasuguan, in the old covenant manggod, gina-count imong sala. Ginaihap imong mga sala. Pero pagpasiguli dito sa kamatayon ni Kristo sa cross, sa mga katawhan nga nahimo na lang tang usa, wala na ginaisip ang imong mga kasalanan nga nahimo. Now, when we talk about one body, nagtunong kini sa iglesia, the church. Kinsa kanito ang church? Kanibang building o kita? Alright. Everybody say kita, mao ang church. So one body refers to the church.
as the unified living organism of believers, with Jesus Christ as the head, and it signifies that despite diverse backgrounds, gifts, and roles, Christians are interconnected and interdependent and mutually responsible for one another. Mao nang implication sa one body. Tungod kay usa naman lang takalawas, pinaagi sa pagkamatay ni Jesus dito sa cross, gihimo na natang usa ka lawas, nagapasabot kini sa atong katungdanan responsibilidad sa pag-atimanay, pagigugmaay, o paghatag sa atong pag-amuma alang sa usag-usa tungod kay kitang tanan usara kalawas ni Kristo. When we talk about oneness as body of Christ, nagpasabot nga every individual member in the church is part for it of each other. Kabahin ka, nako, kabahin ko nimo. Kay ngano, one body naman ta. Ha? Usa naman ta kalawas. So it emphasizes about, of course, taking care for each other, and of course, having, of course, that responsibility towards one another as covenant brother and sisters in Christ. So that is, of course, our situation now. Now, ikaupat na itong sitwasyon karon. Romans 11 verse 17. But if some of the branches were broken off, and you, being a wild olive, were grafted in among them, and became partaker with them of the rich root of the olive tree. Kani murag, usa ni siya ka verse nga dunay gitawag natong figurative language. Ikaupat, we were grafted to the olive tree. Kita gi patapot, ambot sa nang pagbisaya ng grafted, gisumpay. Kita gisumpay dito sa kahoyng olibo. When you talk about grafted, it refers sa katingalahan or espirituhanon nga ang Dios nag-usa sa mga hintil ngadto sa espirituhanong pamilya, o giusa kita, gipaapil kita sa mga saad diha sa pakigsaad nga diin gina-enjoy sa mga Israelinhon. Kani nga buhat nagtugot sa mga hintil aron sila makaambit sa mga espirituhanong panalangin nga diin gihatag lamang sa mga magtutuo nga mga Hudiyo. Ato sa nang sabto ng word nga grafted, gisumpay. So ibutang sa nato sa kalibutanon nga grafting. Di ba na uso ng grafting karon, no? Mga bumbil karon, ilang i-graft, ilang isumpay-sumpay ang lain-lain nga color. Ug nindot kaay siya tan-awon. So, pagkabuhi anang grafted nga bougainvillea portinang mahala. Mao na sa spiritual nga kahimtang, mao na ginapasabot nga kadtong lain nga sanga gikan sa lain nga color sa bumbil nga gisumpay, nganong nabuhi man siya? Kay makakaon man siya sa mineral nga gikan sa gamot sa punuan nga gisumpayan niya. Sa espirituhanon nga kahimtang yun anang nahitabo nato. Ang punuan sa kahoyng olibo nag-represent sa Ginoo kang Jesus. Nasumpay man ta, gigraft man ta, gisumpay man ta sa punuan nga mao si Kristo, ug nahimo kita nga wild olive. Wild olive, meaning to say, ihalas ta nga pagka-olibo. Gikan ta sa pagkawalay labo sa Ginoo, ihalas ta nga olibo, gisumpay ta nga to kang Kristo because of the new covenant. When we believe Christ, tadiyang gidawat nato siya ingon nga tong Ginoo maluluwas, nahimo tang nitapot diha sa punuan nga mo si Kristo, ug naga-enjoy kita sa mga panalangin nga nagagikan kang Kristo.
nga kaniadto kadto nga panalangin para ragyod sa mga Hudiyo nga mga magtotoo. So, that is what had happened. We are grafted. Kita nga stranger sa una. Kita sa una nga hopeless. Mga godless people are connected now sa punuan nga mao si Kristo, the olive tree. Diha nga gisgutan. Olive tree represents the covenant people of God, Israel, with its roots symbolizing the patriarchs Abraham, Isaac, and Jacob. So, kung imong tanawon, kanang roots manggod, katong mga katigulangan si Abraham, si Isaac, ug si Jacob, dito manggod nagsukad ang mga panalangin sa Ginoo, og ang kung imong i-compare imong kaugalingon karon, ang tinuod nga olive tree, ang mga Hudiyo, kita mga wild olive tree. So niya, sulusama gud sa atong giingon, nga naay punuan sa bumbil, dako kaayo nga punuan, unya, lain-laing sanga gikuha sa lain-laing nga punuan. Unya, gitapot, gigrab. You see? Kita sa espirituhanong nga kahimtang yun anapod. No? Si Kristo mga atong punuan, gitapot ta kang Kristo, pinaagi sa New Covenant. We became, of course, a member of the New Covenant. Ug tungod kay natapot naman sa kang Kristo, katong mga tiguang nga mga Hudiyo nga nagsukad ang pakigsaad sa Ginoo si Abraham, si Isaac, si Jacob, ug sa tatong mga taong gipakigsaaran sa Ginoo, naapilta sa mga panalangin nga gideclare sa Ginoo. Mao nang karon, di ba ingon ta karon nga moingon ta, we are now sons and daughters of Abraham. Because we are grafted. So that is our situation now. So kung imong tan-awon makita nimo nga nahagyoy kumpletong adoption nga nahitabo. Maunay paagi nga din gi-adapta tungod sa New Covenant. Now, karon, I hope you are convinced that we are adopted by God. Tanaw nato our privilege being adopted through the New Covenant. Unsa na ba atong privilege? Okay? Mura-mura gud sa bata nga kung i-adopt siya, na siya pribilehiyo. O sa may iyang privilege sa nag-adapt niya? Mahimo na silang mama o papa niya. Okay? Mahimo na silang mama o papa, mahimo na siyang anak nila. Nga daw, sama nga anak yun nilang tinuod. Sa spiritual nga adoption sa Ginoo nato, pinagi sa bagong pag-isaad, we have many privileges. Number 1, found in Romans chapter 8 verse 16, for you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption, as sons, by which we cry out, Abba, Father. First nga privilege, intimate sonship. Suod nga pagkaanak. So, biblically, kanang intimate sonship nga itong gipasabot, sa New Testament, of course, it is a reality of being adopted into God's family. Nga ang kumiyong ganyang intimate sonship, murabag sulusama sa legitimate. Dili kayang piki, tininuod, nga adoption ang naitabo ngadto sa pamilya sa Ginoo. Nga diin naghatag ka natong katungod nga kita mahimong suod sa Dios og mahigugma ang Ginoo nato nga mahimo nato siyang Abba, Father. Unsa mo sa una? Unsa kita sa una? Apilay ko. Unsa sa una? We are of no without God. Godless. Di ba? Walay Diyos. Pero karon, intimate ang pagkaanak nato. Humantag yadaw sa Ginoo. Pinaang siya bagong pakigsaad. Makatawag na ta kang
kang Papa Jesus. Ana ra ba mga bata, no? So, dili na tang ingon nga halayo gikan sa Ginoo. Nagpasabot sa atong halalom o kasiguruhan o personal nga relasyon nga kitang tanang mga Kristohano nahimo ta tanang mga manununod sa mga panalangin nga naa sa Ginoo. You see? Ana man ang adopted, di ba? Kung mag-adapt ka og bata, unya kung daghan kay bahandi, kung mutaliwan na ka, kinsa may makapanunod atong imong bahandi? Ang imong gi-adapt. Now, when we were adopted by Christ, naataan ang privilege. Tanan nga panalangin sa Ginoo ato. Why? Because we have received an intimate sonship because of the new covenant. Nindot, no? Okay, kaduha. Romans 8:17. It says there, and if children, heirs also, heirs of God, and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. Galatians 4:7. Therefore you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God. Ganina, intimate sonship na isgutan naman nato ni ikaduha, full inheritance. Hingpit nga panulundon. Unsa nang hingpit nga panulundon? It refers to the guaranteed, meaning gigarantiyahan, comprehensive, tanan na langkob tanan, o walay katapusan nga espirituhanong panalangin. Gihatag sa tanang mga magtutuo, ingon nga gisagop nga mga anak sa Ginoo, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Full inheritance. Ang atong pagkamanununod dili lang kanang gitawag natong temporary or one-half inheritance. Tanan gyud, no? Full gyud nga inheritance. Nako sa mga madungog nga istorya baka na bang naay mga anak ang usa ka pamilya pero nag-adapt pa gyud sila. Unya ang anak nga tinuod mudiskumpiyado man na kasagaran kay adopted raman siya. Dili siya hatagan og equal nga panulundon kay adopted ra. Pero in the law sa balaod dili na siya mao. Sa atubangan sa Ginoo, sa atong inheritance sa Ginoo, tanan ta parihas og inheritance og panulundon. Mabitaw ng mangayo ta sa Ginoo financial support, maklaim man na nimo. Kaayuhan sa imong balatian, maklaim nimo na. Anak man ka. Inheritance man na nimo. Panulundon man na nimo gikan sa Ginoo nga imong nadawat when you enter the new covenant of God. Because you are an adopted son and daughters of Christ. Amen. So ito primero, intimate sonship. Ikatulo ay kaduha, full inheritance. Another privilege that we have. Hebrews 13 verse 5. Make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Ikatulo nga privilege, constant presence. Walay pagkausab nga presensya. Pag-ingon sa Ginoo sa iyang pakigsaan, dili ko ikaw pagabiyaan nor ingon siya o pasagdan. That is a constant presence. Ang pasabot, why pagkausab iyang presensya? Kanunay gyud siyang mag-uban-uban. It means it is an unwavering 24/7
7 reality of God's companionship. Ha? Sa ato pa sa tanang panahon na siya uban nimo, sa tanang panahon na siya mo suporta nimo, sa tanang panahon nagatan-aw siya nimo, bisan pa man sa mga panghitabo or mga pagbati nga tawhanon, siya nagahatag sa mga magtutuo og kalipay, paggiya og kasiguruhan. Mo nang word nga constant presence. Dili kay giubanan ka sa Ginoo karon ugma wa na pod. Tao nang ingon ana, pero kung magisgot ta Ginoo nga nagsaad og constant presence, pag ingon niya I will never desert you nor forsake you, sa panahon nga naa kay pagkinahanglan, nagtan-aw ang Dios sa imong pagkinahanglan. Nakakita og sa Ginoo ang Ginoo sa imong pagkinahanglan. Nakabalo ang Ginoo sa imong pagkinahanglan. Nganuman tungod kay imo ng privilege ingon nga gisagop nga anak sa Ginoo. You are an adopted child of God. Mao nga ikaw makaklaim sa imong privilege ingon nga mga sinagop nga mga anak diha sa bag-ong pakigsaan. Mao na nga kung natay mga pagkinahanglan, ayaw ka ulaw sa Ginoo, ayaw ka hadlok pangayo sa Ginoo. Pangayua, i-claim ang imong privilege, ang imong inheritance as an adopted child of God. Mabitaw nga, kung ikaw, wag yung ka pa naka-experience, nakasinati og personal encounter with Jesus, you are still an outsider. Sorry to say that. Wa pa kay labot sa bagong pakisan. Wa pa kay labot may tungod sa mga panalangin sa Ginoo. If you want to enjoy the privileges of an adopted child of God, dawata si Jesus. Ingon ay mong Ginoong maluluwas. And be inside the new covenant and become an adopted child of God. Mo na mga igsoon ang privilege nato, no? Being adopted, all right, ang atong pagkasinagop, pinaagi sa bagong pakisa, nagkahulugan nga dili naka-ulipon. Di naka-ulipon. Kundili ikaw, anak na sa Dios. Everybody say that. Dili naka-ulipon, anak na ko sa Dios. Legally and permanently, you have been brought into His family through the blood of Christ. Mao na nga ang kasiguruhan, ang relasyon, o ang walay katapusan nga kahimtang, nga diin gihatag sa balang Espiritu, maoy nagatabang nato, makaingon ta sa Ginoo, Abba, Father, makaingon yutag amahan namo. Kay nga naman, I am an adopted child of God. My being adopted, of course, give me a full inheritance rights. Ang katungod nga akong napanunod, tanan hingpit, walay pagkausab, ang kasiguruhan sa kapasayloanan, ang kagawasan sa paglakaw diya sa pagkabalaan, naatanan, walay makabakwi sa imong adoption paper nga gipirmahan sa dugo ni Kristo. I love that. Nothing can undo the adoption papers signed in the blood of Christ. Nagpasabot lamang ang atong pagka-adopted ligon. Di na gyud siya ma-revoke. You are freed from the fear of being cast out. No? Nahimo na tanggawas nung katong pagkanang pagpagbati nga murata o kanang gitsinalikway. Tungod kay ang atong lugar diya sa pamilya sa Ginoo, gibasi man sa iyang grasya, dili sa imong nahimo. Ha? Bugatan sa nga word. Ang atong pagka-adopted, ang atong pagpahimutang sa Ginoo, ingon nga usa sa iyang pamilya, wa na gibasi kung unsay mong nahimo, gibasi na sa grasya nga gihatag sa Ginoo kanato.
Makaduol ta sa Ginoo nga dunay kumplitong pagkamaisugon sa atong pagkasuod nga makahimo ta kanunay pagtawag niya amahan namo. Ha? You are not just tolerated, you are loved and you are cherished by God. Hallelujah. Why? Because we are unadopted children of the Lord Jesus. I don't know, but nagsikong imagine ganiyan na ba? Or samtang nagahimo ko ani nga wali ba? Sa kahimtang sa akong igsuon manggod. Kailaman mo ato kung igsuon diya. Why wa makaila ato? Kay sige tog chat sa inyo ha, mangutang. Di ba na ako to ikaw ulaw, but this is really true. Kanang iyang anak-anak, adopted na niya, gikuha na niya sa DSWD, was kabalo kay say mama, was kabalo asagika ng bayan na, pag-adapt ara niya, giingnan pag siya sa kong mama, mag-adapt-adapt mo, mura na mo patay ninyo. Anak yun ang word sa kong mama sa iya hawa. Masaya patuo, ay di naman sila magkaanak, wala na siya, no way nga magkaanak sila. Gi-adapt nila ng bata, gamay pa yun. Pagpang na tao. Kuha na sa DSWD. Patuyangan, usahay makita na ako itong makauli ko dito. Maglaag, babaying dako, babae man to. Mabuntagan. Iyang panalipdan sa iyang bana, kayang bana, manuntok man to. Numbag man, hilonggo. Hangto nagdako nga murabag spoiled brat. Karon miabot sa time nga gi-attempt na siya patay. Nag-away sila dito sa panabo. May lang gani kay nasa duol ako maigsoon nga uban naawat pa nila. Hiktan na og kanang wire bitaw sa telephone ang iyang liog. Porti na yun. Nilayas-nayas kunuhay to siya. Unya, mo itong naabot diri. Kay diri man gihatod. Kay ilang una-una, di siya katultol diri. Sa kuha. Tabay wa katultol. Nga unsaon man magsimag-post sa Facebook. Ug asa siya, di nakita. So nakaanlig yun. Giyapon. Ang naitabo, ako suko kay ko. Ay wa ba milabot no? Pag ani niya diri natingala ko gikan mig dagat, tingala ko na may nagdag bata diya nga bulaw buhok. Igi siya, uy, igo nga naman ka diri. Ako jud siyang gidiretso, iyon ko, naunsa man ka. Ang tao nga nagbuhi ni mo, imo mang patyon. Ako yung iklaro-klaro. Patyong gipasidaran, bantay ka ha. Usbon pa ni mo, ako na mo demanda ni mo. Ana, murugot gyapon ang naitabo. Kini ako igsuon, tidak yun na mong sukua mga igsuon tanan. Kabalungan mi sa gibuhat, pero iyag yun gyapon gisagop. Giipon diya sa, iyang balay diya. Hangtod, abroad daw siya. Giprinda, giloan iyang yuta o balay. Hangtod karon wa pa nabayri. Nakagawas man. 8 ra ka adlaw ni uli. Kay gamay ra siya kinatulgan daw dito. Ang utang, wa ginabayran hangtod karong adlaw. Ang balay ug yuta for sale karon. Kay ngano man iya man giokupar tanan nga katungdanan sa iyang apo nga palangga, katong apo niya nga si Samantha. Ito medyo palangga nagdagadagan og palit og itlog kay malit na daw sa eskwelahan. Nakatamak og bato na fracture iyang hips. Hangtod karon nagulat pang maoperahan. Pero iyang adopted na agyapon. Bisag unsaon na mag-discourage, sige na yun na may suod. Biya ina tiguwang naman na mabuhi naman siya iya. Di yun niya biyaan. Ihigugmag yun niya iyang adopted. Mo ito nga, na-realize ba na ako nga, unsa pa ka ang Ginoo, no? Nga ning adapt na to. Unsa pa ka ang tao nga
nakasinati og adoption, ingon ana pagkapalangga nga bisag unsay buhaton, palangga ra gyud gyapon. Unsa pa jud ka kita tubangan sa Ginoo, no? Who are we in the sight of God? As adopted children now, unsa man ta sa tubangan sa Ginoo, buutan ba gyud ta? Wa ba gyud ta nagpapadlong? We know who we are. Pero salamat sa Ginoo. Bisag unsaon pa nato, Abba Father nato siya, anak gyud ta, adopted children of God. Hallelujah. We are in covenant with the Lord. Bao na may igsuon nga grabe. Kung imong tanawon, grabe yun ang Ginoo nato. Yang gihimo nato, iyatang gi-adapt, mga tao nga way bili, mga tao nga gipakawalay labot sa Ginoo. But now, 100% privilege we have now in Christ. Karong buntag, I hope nga mahimong mas bugat ang kaulugan sa covenant meal nato karon. Why? Because as we are looking towards this symbol of the body and blood of Christ, tan-aw nato atong kaugalingon, I am now a child of God because of what Christ had done on the cross. Hallelujah. Shall we pray? Father, thank you, Lord, for your word today. God bless, Lord, oh God, thy word. Thank you, Lord, that we were adopted. We became adopted children because of the new covenant. Today, oh God, I pray you are going to let everyone realize and have that heartful thanksgiving as they come to the table to partake the covenant meal this morning, that they will remind themselves that, Lord, thank you for the adoption through the new covenant. Bless us together today with all these words, and we give you back all the glory and honor again in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Before we will go to our communion, as usual, akong hangyoon natong scripture reader to read the scripture. Good morning, church. Let's all stand and shall we open our Bibles to the book of 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 33. For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me, as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. So, who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That is why many of you are weak and sick, and some have even died. But if we would examine yourselves, we would not be judged by God in this way. Yet, when we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned along with the world. So, my dear brothers and sisters, when you gather for the Lord's suppers, wait for each other. May God bless the reading of His Word. Hallelujah. Praise the Lord. Ako ang yun na itong mga deacons to prepare the table again for our covenant meal this morning.
Hallelujah. Hallelujah. Shall we pray for all these elements of the covenant meal? Father, we want to thank you again for providing all these elements of the covenant meal, Lord. Lord, just sanctify the symbol of your body and the symbol of your blood. And Lord, today, as everyone who will partake will come to the table, Lord, give them a grateful heart for what you have done for us again. That today, as your servant, I will offer all these elements, the symbol of your body, the symbol of your blood, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Make everyone who will come to the table today be worthy to receive all this symbolism. We bless your name, and we thank you for everything, Lord. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. As usual, we just come to the table and partake. And we will wait for one another. We are going to eat and we are going to drink at one time together. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord.
Hallelujah. Atong isa atong tinapay. Atong gabi sa pagbudi kaniya, siya may kuha sa pan. O sa nakapasalamat na siya. Iya kinigipikas-pikas og siya mingon. Mao kini ang akong lawas nagihatagalan kaninyo. Buhata kini ninyo sa paghandom kanako. Magduan ta sa pagpangaon. Shall we raise our cup before the Lord? Kasamang paagi, human sa panihapon niyang kuhang kupa, o siya mingon. Mao kini ang kupa sa bago pakigsaad diha sa kong dugo. Buhata kini ninyo sa matag inom ninyo ni ini sa paghandom kanako. Magduman sa Panginoon. Yakap mo ako sa aking karuhan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di napahiran ang kabanalan ng walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah, Lord. Father, we just want to glorify your name for the success again of our covenant meal, Lord, today. Oh God, let, oh God, your power abide with us. Let, oh God, all those who have partaken will experience, oh God, supernatural things in their bodies. The miraculous healing, Lord. The restoration of health, oh God. Because we are partaken the symbol of the body and the blood of Christ that brought us healing on the cross. Physically and spiritually, Lord. Thank you, God. We bring back all the glory and honor and thanks unto you alone today. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Akong iatag sa magdumala sa tong tithe and offering.